Clea's point of view. Malaki ang ngiti sa aking labi nang makita kong kotse na bagong bili ng aking magulang para sa akin. Ito'y kanilang regalo sa aking nalalapit na kasal. Sa aming magkakapatid, ako lang kasi ang tanging anak nila na pumayag na magpakasal. Yung dalawa kong kapatid na mas matanda pa sa akin, lumayas nang ipagkasundo sila. At ako na lang naiwan. Maraming salamat, Mama, Papa. Maligaya kong sabi. Deserve mo yan, anak. Sa inyong magkakapatid, ikaw lang ang tanging masunurin. Hindi ka tumulad sa mga ate mo na tinalikuran kami. Mas lalong lumaki ang ulo ko. Buong buhay ko kasi, hindi ako nakikita ng mga magulang ko dahil sa mga kapatid ko. Matalino kasi ang mga ito at maraming achievement sa buhay. Ako na bunso lang ang wala pang maipagmamalaki. Ngunit nang magkaroon ng kasunduan, umatras sa mga kapatid ko. Ayaw nilang makasal sa hindi nila kilala at mahal. Ayaw nilang tulungan ng kumpanya kaya tinalikuran nila ang pamilya. Ako na ang huling alas ng magulang ko. Nakita na nila ako kaya't hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Hindi ko kayo bibiguin, Mama, Papa. Tutulungan ko pong kumpanya at kayo mismo sa abot ng aking makakaya. Kaya kahit pangit ang lalaking ikakasal sa akin, tiniis ko ito para lang makuha ang pabor ng magulang ko. Takot akong magkamali sa kanilang mga mata, kaya't ginagawa ko ang best ko para maging perfect. Clea, fiancé mo talaga yung pangit na yun? Napairap ako nang sabihin yun ng aking kaibigan na si Jezebel sa tawag. Don't say that, Jezebel. Masyado ka namang judgmental. Hindi ako judgmental, no? I'm just telling the truth. No wonder ayaw ng mga kapatid mo. Kung hindi siya mayaman, no one would want him. Muli akong napairap. Bakit nga ba natin siya pinag-uusapan? This is supposed to be about us, my friend. Paano ko siyang hindi mababanggit nasa restaurant siya ngayon na kinakainan ko? And he is with a girl. Grabe, waitress to at sobrang close sila. Are you sure na ikakasal ka sa kanya? Sa ngiti pa lang niya sa waitress na ito, baka takbuhan ka sa kasal. What? Naalarma ako. Are you telling the truth? Where are you? Grabe ka naman. Are you jealous? Hindi mo naman siguro type ang fiancé mo, no? Right? Of course not. Pero hindi ko rin pwedeng hayaan ng lalaking yan. Marrying him means making my parents favor me. Mas lalo nila akong mamahalin kaya't hindi ko hahayaang may aahas dyan. Dumiretso ako sa closet at kumuha ng jacket. Diyan ka lang, Jezebel, ha? I'm coming. Wait! Ano gagawin mo? Mag-ieskandalo ka? Oh my gosh! Huwag mong gagawin yan! Binaba ko ng tawag at kinuha ang susi ng kotse ko. I don't like my fiancé. Hindi ko nga ma-imagine na mahalikan ko siya. Pero siyang lucky charm ko. Hindi siya dapat nalalandi ng iba. Hindi ko hahayaang may aahas at baka ako pang matuklaw. Pinuntahan ko ang restaurant kung saan naroroon ang aking kaibigan. Nakita ko siya na kumaway-kaway sa akin kaya't lumapit ako sa kanya. Where is he? Hinila niya ako papalapit. Ano bang gagawin mo? Basta, where is he? May tiningnan siya. Sinundan ko ang kanyang tingin at umangat ang isang kilay ko na makitang masaya niyang kausap ang isang babaeng waitress. Maganda to't nawawala ang mata kapag ngumingiti. At ang fiancé ko naman na pangit na nga, nagawa pang makipaglandian. Huminga ako ng malalim bago ako naglakad papalapit. Narinig ko ang tawag ni Jezebel sa aking pangalan ngunit nabingi na ako dahil sa emosyon na aking nararamdaman ngayon. Pa-order din ako. Natigilan silang dalawa sa pag-uusap at nagulat ang fiancé ko na si Lucho. Clea? It's nice to see you here, my fiancé. Ang saya mo yatang kasamang waitress na ito. Babae mo? Namilog ang mata ng babae at agad umiling. Hindi po. Magkaibigan po kami ni Lucho. High school classmates. O talaga? Pinasadahan ko siya ng tingin. Maganda siya talaga. Maputi, slim ang pangangatawan. At sa aura niya, posible niyang mapabago ang desisyon ng fiancé ko. I can't let that happen. Clea, napatayo na si Lucho. Kung ano man ang iniisip mo, hindi yan totoo. Jean is my former classmate. A good friend of mine. Nagkausap lang kami kasi dito pala siya nagtatrabaho. Hindi ko alam na may fiancé ka na pala, Lucho. Na-trigger ako ron. Bakit?
kung hindi mo alam na may fiancé si Lucio? Aagawin mo? Lalandiin mo? Namilog ang kanyang mga mata. Hindi po. Where's your manager? Lumapit na si Lucio sa akin at hinawakan ako sa braso. Clea, wag kang magselos. Sa'yo naman kasi ako ikakasal. Gusto kong mandiri sa sinasabi niya. Hindi ako nagsiselos. Sinisecure lang kita para mapakasalan at hindi ma-disappoint na parents ko. No! Where's the manager? Kita ko ang takot sa mga mata ng babae. Ayoko nang sagabal sa plano ko kaya taalisin ko. Agad lumapit ang manager ng restaurant. May problema ho ba, ma'am? Tinuro ko ang babae. Oo, may problema. I want that girl out of this restaurant. Nalaglag ang panga nila at ang babaeng naiyak na. Ma'am, wag naman po. My fiancé is a regular customer here at ayoko na may ahas na pumapalibot sa kanya. Kung ayaw niyong mawala ng customer, do what I say. That's enough, Clea. Let's go. Hinila na ako ni Lucio palabas ng restaurant habang naririnig ko ang babaeng nagmamakaawa na sa manager niya. Serves her right. Hindi ako papayag na may sagabal. Kung tatakbo ang lalaking ito dahil sa babaeng yun, magiging kawawa ako. Hindi naman ako inaway ni Lucio sa ginawa ko. Sa katunayan, lumaki ang ulo niya dahil ang buong akala niya, ginagawa ko yon dahil sa selos. Hinayaan ko na lang siyang isipin yon para hindi na maging mahirap para sa akin. Sa susunod na linggo na rin naman ang kasal ko. Pagkatapos nun, ako nang bahala kung papaanong kokontrolin ng lalaking to sa mga daliri ko. Nang dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat, pinaghandaan ako ng bongga. Hindi pa nga nangyayari ang kasal ngunit nagkikinangan na sa gandang mga alahas na regalo ni Tita Lucia, ang mama ni Lucio, sa harapan ko. Mahal ang mga ito at kung pagsasama-samahin ko, nasisiguro ko na aabot din ng ilang milyon. Napakabuti po ng puso nyo, ma'am. Kahit hindi kagwapuhan si Sir Lucio nagawa nyo pa rin siyang mahalin. Yun ang nasabi ng aking makeup artist matapos niya akong lagyan ng blush on. Mabait naman kasi si Lucio at saka hindi ako nagbabase sa mukha. Kaya nga po sobrang swerte po ng asawa ninyo kasi itong mukha mo pwedeng makahakot ng mayaman na gwapo. Pero siya pa rin ang pinili mo. Love is blind talaga. Gusto kong sampalin ang bibig ng makeup artist na ito pero pinigilan ko kasi araw ko ngayon. Wala naman akong pakialam sa magiging asawa ko. Ang mahalaga, makamkam ko ang para sana sa mga kapatid ko. Bukod sa kotse, maagang maibibigay sa akin ang mana ko dahil sinunod ko sila. Sa huli, ako pa rin ang panalo. Matapos ang paghahanda, umalis na ako sa kayamputing kotse na maghahatid sa akin sa simbahan. Walang pagod ang bawat pagngiti ko. Sobrang excited ko sa magiging buhay ko. Ngayong nasa akin ang pabor ng mga magulang ko at ng mga kapamilya ko. Sa gitna ng tahimik na biyahe, bigla na lamang huminto sa pagdadrive ang driver at nauntog pang noo ko sa upuan sa unahan. Aray! Bumusina ang driver nang tingnan ko at binaba ang bintana. Magpapakamatay ka ba ha? Huwag kang mandamay. Kumunot ang noo ko nang makita ko na tiningnan lang kami ng lalaking naka-hoodie bago nagpatuloy sa pagtawid na parang wala lang. Hayop pa. Pasensya na mama. Hindi ko napigilan Ayos lang ho ba kayo? Tumango ako saka napabuntong hininga na lamang. Pagdating namin sa simbahan, inalalayan agad ako sa paglabas dahil sobrang haba at malaki ang aking gown. Ramdam ko ang saya ng magulang ko nang makita ko. Hinalikan pa nila ako sa pisngi bago ko hinarap. Masaya ako anak na pumayag ka rito. Kung alam lang namin na tatalikuran kami ng dalawa mong kapatid, ay sana binuhusan lang namin sa iyo ang lahat. Mahal ko kayo, mama and papa. Kaya't gagawin ko pong lahat para sa inyo. Nang magsimula ng paglalakad, nakahanda na sa tabi ko ang mga magulang ko para ihatid ako. Nakikinig lang ako sa organizer at ngumiti pa nang itutok ang camera sa akin ng photographer. Nang oras ko na sa paglalakad, taas noo akong umapak sa carpet. Lahat ng mga bisitang nasa loob ng simbahan nakatutok sa akin. Ganun siguro ako kaganda para hindi nila tantanan ng tingin. Malayo pa lang, nakita ko ng mapapangasawa ko. Malinis na ang kanyang gupit at sobrang presko. Pero kahit ganun, pareho pa rin naman ang mukha. Pangit.
Nang nakarating kami sa harapan, nagmano ako sa parents ng mapapangasawa ko. Kita ko ang tuwa sa kanilang mga mata. Ramdam ko yun kasi ilang beses ba namang tinanggihan ng anak ng mga babae. Kahit emosyonal sila na sa wakas, maikakasal na rin si Lucio. Huwag kang mag-alala, Iha. Mamahalin ka namin bilang asawa ng anak ko. Tumango ako. Maraming salamat po. Matapos yun ay hinarap ko na si Lucio na naglahad ng kanyang kamay. Masunurin kong tinanggap at saka ngumiti sa kanya. Ang ganda mo ngayon ah. Thank you. Kita mo ba yung pagbabago sa mukha ko? Nagawa niya pa yung itanong sa akin kahit nasa harap na kami ng pare. Bakit? May ipinaritoke ka ba? Wala naman akong nakikitang pagkakaiba. Sinabi ko yon sa napakalambing kong boses, kaya't hindi niya magawang umuwi. Nagpagupit ako, Clea. Oh, I see. Pasensya na ha. Malabo yata yung mga mata ko. Tumikim ang pari kaya't humarap na kami sa kanya para simulan na ang seremonya. Habang nagsasalita ang pari, lumitaw na agad sa isipan ko ang magiging future ko bilang asawa ni Lucio. Hilig pa naman sa pagwawaldas ang pera ng lalaking ito, kaya't magpapabili talaga ako ng mga mamahaling bags para naman hindi masayang ang pera niya. Akala ko'y makakamtan ko na talaga ang nasa imahinasyon ko. Akala ko ay mangyayari na yun simula bukas bilang asawa ni Lucio. Kaso, sa kalagitnaan ng aming kasal, isang estrangherong lalaki ang dumating at sumigaw. Itigil ang kasal! Napasinghap ako kasabay ng pagsinghap ng mga bisita at mabilis ako na napalingon sa pwesto ng lalaki. Hindi pamilyar ang kanyang mukha ngunit base sa ekspresyon niya, galit siya. Sino yan? Naitanong ko. What's the meaning of this? React pa ng pamilya ko. Itigil ang kasal! Wika muli ng lalaki at itinuro ako. Hindi dapat maikasal ang babaeng yan. Nanlaki ang mga mata ko. At sino bang lalaking ito? Napatingin si Lucio sa akin. Umiling ako sa kanya. Litong-lito rin. Hindi dapat maikasal ang babaeng yan dahil kabit niya ako. Nalaglag ang panga naming lahat. What? Who are you? Don't try to ruin my wedding, hindi kita kilala. Nataranta na ako. Ide-deny mo ba ako ha? Nangako ka pa nga sa akin noong nakaraang linggo na akong pipiliin mo. Paano kung buntis ka? Hindi ako papayag na maging ama ang lalaking yan ang dinadala mo. Mas lalong nalaglag ang aking pangat na patingin sa pamilya ko na dismayado ng tingin sa akin. What are you saying? That's not true. Hindi kita kilala. At baka nagkakamali ka lang. Oh my goodness, who's this person? Umangat ang sulok ng labi ng lalaki at tumalikod para umalis. Nataranta ako at bumaba sa platform. Hoy! Sandali! Nagbulong-bulungan ng mga bisita at halos lahat sa kanila. Nag-iba na ang paningin sa akin. Tiningnan ko si Lucio na hindi maipinta ang mukha. This is so embarrassing! Nag-react na rin sa wakas ang pamilya ni Lucio. Tita, hindi totoo yung sinabi ng lalaki. Hindi ko siya kilala. Wala akong kabit. Hindi nila ako pinakinggan. Ang dinaluhan nila ay si Lucio. Si mamay agad lumapit sa akin para hilahin ako sa braso. Ma! This is embarrassing, Iha. Nakakahiya talaga, nakakahiya itong ginagawa mo sa amin. Nakaramdam ako ng takot. Ma, hindi yun totoo. Umuwi na tayo. Nakakahiya. Namuo ang luha sa aking mga mata sa biglaang pangyayari na ito. Tumatak na sa isipan ko ang pagmumukha ng lalaking yon. Hindi ko siya kilala para sirain ang kasal ko. Ah! Napasigaw ako nang padabog akong hinila ni Mama papasok sa bahay. At itinulak niya ako kaya't napaupo ako sa sahig. Tiningala ko sila para salubungin ang galit at dismayado nilang pagmumukha. Ma! Pa! Maniwala kayo sa akin, hindi ko kabit yun. Wala akong boyfriend. Hindi ko kayo binibigo, Mama. Mas masahol pa ito kesa sa ginawa ng mga kapatid mo. Hindi mo lang ipinahiya ang angkan natin. Pati na rin mismo si Lucio at ang pamilya niya. Malandi kang babae ka. Bumangon ako para lumuhod sa harapan nila Mama. Mama, nagsasabi
nagsabi ako ng totoo, hindi ko kabit ang lalaking yun. Hindi ko nga yun kilala I swear. Siguro may nag-utos sa lalaking yun na gawin niya yun. Para sirain ako. Ma, please maniwala naman kayo sa akin I'm disappointed, Clea. Mag-impake ka't lumayas ka sa pamamahay na ito. Wala kang kwentang anak. Nanigas ako sa aking pwesto lalo na nang lagpasan nila ako. Tagos na tagos sa aking puso ang mga masasakit nilang salita. Bakit ba nangyayari ito? Wala naman akong ibang ginawa kung hindi ang maging mabuti sa paningin nila. Tapos hindi nila ako paniniwalaan. Sa huli, mas mabigat pa rin talagang nangyari sa akin ngayon kasi pinalayas talaga ako. Samantalang ang mga kapatid ko, silang lumayas at pwede pang makabalik. Sinubukan kong kausapin si Lucio at kumbinsihin siya na hindi yun totoo. Ngunit ayaw niya rin akong kausapin. Pati ang pamilya niya ay umiba ang trato sa akin dahil sa nangyari. Kasalanan talaga ito ng lalaking yun. Kung sino man siya, humanda siya. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa ginawa niya sa akin. Umalis na nga ako sa amin matapos akong palayasin. Wala akong dala kung hindi ang bag ko at ang cash na natira sa akin. Yung mga cards ko hindi na magamit dahil pinutol yata nila. Yung regalo nilang kotse, hindi ko nagamit. Sa isang igla para na akong isang naliligaw na pusa sa kalye. Jezabel, where are you? Tinawagan ko ang kaibigan ko dahil nagbabaka sakali ako na tutulungan niya ako. Nandito ako sa labas ng gate nila. Ayaw kasi akong papasukin ng guard kahit sinabi ko na kaibigan ako ni Jezabel. Nasa bahay. Bakit? Well, I'm here outside your gate. Ayaw akong papasukin ng guard. Bakit ba? Kasi ayaw na akong palapitin ng parents ko sa'yo dahil sa issue. You know, yung sa simbahan. Umawang ang aking labi. What? I'm sorry, Clea. I valued you as my friend pero kung susuwain ko naman ang mga magulang ko, baka naman matulad ako sa'yo, okay? Binaba ko na lang ang tawag sa inis. Wala na akong mapupuntahan. All because of that guy na hindi ko man lang nakilala na nagpatigil sa kasal ko. Naisipan kong magpakalayo muna. Siguro magbabakasyon muna ako sa probinsya at palalamigin muna ang ulo ng mga magulang ko para kapag hindi na sila galit pababalikin na nila ako. Bunso nila ako. Sigurado ako na hindi nila ako matitiis. Hello? Excuse me guys. Natigil sa pagkukwentuhan ng tatlong lalaki sa may waiting shed nang makita ko. Kita ko ang mangha sa kanilang mga mata at pinasadahan pa nila ako ng tingin. Uy, bakit miss? Alam niyo ba kung saan ako dapat sasakay? I want to go to the province. Lumapit ang isang lalaki sa akin at hinawakan ako sa braso. Pwede kitang samahan, miss. May motor ako. Nag-ibang pakiramdam ko at hinablot ang braso ko. No thanks. Umirap ako at umalis. Narinig kong kanilang tawa at may sumipol pa. Grabe. Ang papangit na nga hindi pa bumawi sa pag-uugali. Nasa gilid na ako ngayon ng kalsada at hinahalongkat ko ang aking bag para kunin ang phone ko. Mukhang kailangan kong mag-book kasi hindi naman ako marunong mag-commute. Nang makita ko ng phone ko, kukunin ko na sana ito nang bigla na lang nawala sa paningin ko ang bag ko. Namilog ang aking mga mata at napatingin kung saan ito napunta. Magnanakaw! Sigaw ko't napatalon-talon. Tulong! Tiningnan lang ako ng mga napapadaan at nagpatuloy sa kani-kanilang buhay. Lumapit ako sa isang lalaking nagtitinda ng street foods para humingi ng tulong. Nako miss, hindi ako pulis para hingan mo ng tulong. I-report mo na lang. Nanlumo ako kasi walang-wala na talaga ako. Nandun ang phone ko at ang pera ko. Wala na akong kahit na anong dala. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Ngayong wala na ako sa poder ng mga magulang ko, napagtanto ko kung gaano pala kahirap. Kumakalam ang aking sikmura nang napadaan ako sa isang restaurant. Sobrang natakam ako sa amoy ng barbecue at gutom na talaga ako. Titingin ka lang riyan, ayaw mong kumain. Naibaling kong tingin sa nagtanong. Mukhang tindera siya dahil may apron siya. I'm fine. Napailing siya sa akin at pumasok na sa restaurant. Sinundan ko siya ng tingin at nahagip ng paningin ko ang isang customer na pamilyar ang mukha. Ito ang babaeng inaway ko para lumayo kay Lucio. Masayang masaya siyang kumakain habang kausap ang katapat niya. Tiningnan ko rin ang kausap niya
At doon ako natigilan. Malaki ang ngiti ng lalaki habang nilalagyan ng pagkain ng babaeng chinita. Unti-unting kumuyom ang aking kamao at may napagtanto ko. Mabilis akong lumapit patungo sa kanila. Ikaw palang nag-utos sa lalaking to na pigilan ng kasal ko? Sabay silang natigilan at napaangat ng tingin sa akin. Nakita kong pagpawi ng ngiti ng babae at namutla siya. Anong sinasabi mo? Tiningnan ko ang lalaki. Nakatingin lang siya sa akin na para bang wala siyang ginawang masama. Mama, ang maangan ka pa? Sabihin mo nga sa babaeng to kung anong ginawa mo? Kabet ha? Talaga ba? Anong tingin mo sa akin? Papatol sa mukhang patpati na katulad mo? Naiiyak na kinalabit ng babae ang lalaki. Kuya, may ginawa ka ba? Anong ginawa mo? Pinigilan ko ang kasal ng babaeng dahilan kung bakit ka napatalsik sa trabaho mo. Ang dahilan kung bakit ka napahiya. Ginawa ko lang yon dahil hindi ko kayang makita kang umiiyak. Tiningnan ako ng lalaki. Ano ngayon? Magsasalita na sana ako nang lumapit sa amin ng tindera. Miss, kung hindi ka kakain, huwag mong guluhin ang customer namin. Hindi ako nanggugulo. Nandito ako kasi may kasalanan ng isa sa mga customer mo. Siya lang naman ang dahilan kung bakit palaboy-laboy na lang ako ngayon. Wala akong pakialam sa issue mo. Lumabas ka ng restaurant ko at nawawalan ako ng customer sa'yo. Tiningnan ko ang lalaki na umigting lang ang panga sa akin at ang babae na naiiyak na. Bumuntong hininga ako sa kapadyak na umalis palabas. Hindi ko tatantanan ng lalaking yon. Sigurado akong magbabayad siya sa ginawa niya sa akin. Nang nasa labas na ako ng restaurant, tumigil ako sa paglalakad nang nakaramdam ako ng pagkahilo. Kinurap ko ang aking mga mata ng 2 beses ngunit umiikot na ang aking mundo. Nang hahakbang na sana ako, nawala ng lakas ang buong katawan ko at ang huli kong narinig ay ang sigaw ng nakakita ng pagkawalan ko ng malay. Anton's point of view. Tahimik ko lang nilalagay ang mga pinamili ko sa syudad habang sila Ching at Mama, inaasikasong babae na wala pa ring malay hanggang ngayon. Hindi naman ako nagigilty sa totoo lang. Base sa ugaling ipinapakita niya, deserve niya yun. Masyadong mapagmataas. Porket mayaman, napakadali lang magpatalsik ng mas mababa sa kanya. Umuwing luhuan ng kapatid ko sa gitna ng pagbebenta ko ng uling. Sinabi niya na napatalsik siya sa kanyang trabaho dahil napagkamalan siyang kabit. Kailangan ng kapatid ko ng trabaho dahil nasa ospital ngayon ang aming ama. Lumalaban sa sakit niya. Kaya tila gumuho ang mundo niya nang pinatalsik siya sa trabaho nang walang magawa. Kaya sa galit ko, nagtanong ako sa kanya. At nang nalaman kong ikakasal, talagang pinuntahan ko para lang turuan ng leksyon. Hindi naman ako nabigo. Kaso, hindi ko naman inaasahan na palalayasin siya dahil doon. Sobra naman yata ang ginawa mo, anak. Baka naman kakarmahin tayo niyan. Ani Mama nang lumapit siya sa akin. Makakabalik naman siguro siya. Walang magulang matitiis sa mga anak niya. Yun na lang ang sinabi ko. Siguro pinalayas lang din ng babaeng yan dahil sa galit. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya makakabalik. Siya, may tsansa pang bumalik ang buhay kasi mayaman naman siya. Pero papaano kami mahihirap? Please, maniwala kayo sa akin. Hindi ko magagawa yun. Mahal ko kayo. Sabay kaming napalingon ni Mama sa dalaga sa kama nang biglang nagsalita ito. Pikit pa rin ang kanyang mga mata ngunit lumuluha ang mga ito. Nataranta pa si Chin at agad kaming nilingon. Kuya, ang init niya. Nilalagnat yata. Si Mamang lumapit para kumpirmahin ang sinasabi ng aking kapatid. Diyos ko, ang init nga. Chin, kumuha ka ng tawel at tubig na may yelo. Kailangan maagapan agad bago lumala. Diyos ko, kawawa naman to. Umigting ang aking pangat hindi na nagsalita. Sa kabila ng pangaapi ng iba sa amin, hindi pa rin nakakalimutan ng aking ina't kapatid na maging mabuti. Ako lang siguro itong hindi nagmana sa kanila. Hindi ako madaling magpatawad. Lalo na ngayon sa ama naming nasa ospital na iniwan kami para sa iba. Ngunit nang magkasakit, sa amin pa rin gumapang pabalik. At agad tinanggap ni Mama na parang wala lang. Lumipas ang isang araw, nagising ang babae sa gitna ng pagkuha ko ng damit. Maliligo kasi ako dahil kwarto ko ang hinihigaan ng babaeng to. Sa sala ako natutulog. Nang balingan ko siya, nagkatinginan kami.
At agad siyang napabangon at umatras na para bang may ginawa akong masama sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nandito? Hindi ko siya pinansin. Hoy! Sasagutin mo nga ako! Tanungin mong sarili mo kung bakit. Tinalikuran ko na siya at akmang lalabas na sana ng kwarto nang may tumama sa likod ng ulo ko. Galit ko siyang binalingan at nilapitan ko siya. Ano bang problema mo, ha? This is all your fault! Kung hindi dahil sa'yo! Kasalanan ko na. Alam ko yun. Okay na ba? Natigilan siya. Kinalma kong sarili ko dahil kita ko na putlang-putla pa siya. May lagnat ka. Nagmamagandang loob lang ang pamilya ko. Kung maayos ka na, pwede ka nang umalis. Hindi ko gusto ang presensya mo rito sa bahay namin. Lumabas na ako sa kwarto matapos ko siyang sabihan ng ganun. Ayokong mabadtrip pa. Hindi ako pumapato sa babae dahil nire-respeto ko sila. Ngunit kung masama ang ugali, hindi ko aatrasan yun. Dumiretso na lang ako sa ulingan para pakalmahin ang sarili. Nadatnan ko si Chin na naglalagay ng uling sa sako. Mas lalong uminit ang ulo ko't sinaway siya. Chin, wag mong gawin yan. Pero kuya, wala naman na akong trabaho eh. Pwede kitang tulungan. Gising na yung babaeng yun. Kung gusto mo siyang asikasuhin, asikasuhin mo. Yun ang trabaho mo. Umawang ang kanyang labi. Kung gusto mo siyang palayasin, gawin mo. Tutal siyang dahilan kung bakit ka nawalan ng trabaho. Ngunit alam ko na hindi yun gagawin ng kapatid ko. Sa sobrang bait niya, pwede na nga siyang maging santa. 4 na sako ng uling ang natapos ko bago ako bumalik sa bahay. Pawis na pawis ako at may uling din sa muka, katawan at damit. Pagpasok ko sa loob, nadatnan ko sila Chin at ang babae sa sala. Parehas silang natigilan nang makita ako. Kuya, ang daming... Nakita kong natawang babae nang makita ang buong itsura ko. Nang nakita niyang nainis ako, pinigilan niya. Ba't ka natatawa? Trabaho ko to. Marangal. Wala naman akong sinabi. Umismid ako saka dumiretso na sa banyo para maligo. Hindi ko inaasahan na magkakasundo ang kapatid ko at ang babae na ang pangalan ay Clea. Hindi mabait ang babae base sa pagmumukha niya. Pero nagustuhan siya ng kapatid ko. Hindi rin siya sinungaling kasi nung gumabi, nang tanungin siya, sinagot talaga niya na wala namang palamuti na mga salita. Hindi mo naman pala gusto, iha. Dapat masaya ka na pinigilan pala nitong anak ko ang kasal mo. Ani mama sa hapagkainan. Kasi po, gusto ko ho talagang makasal kay Lucio kahit pangit siya. Naibuga kong kinakain ko sa huling sinabi niya. Tumikhim siya. Mayaman po kasi at gustong-gusto ng pamilya ko. Bunso ho ako at sa totoo lang, hindi naman akong original talaga. Yung panganay namin na kapatid dapat. Kaso, lumayas naman. Ganon din po yung pangalawa kaya't walang choice ang parents ko kung hindi ako na lang. Masaya ako na nakita na nila ako kaya't gusto kong magawa ang gusto nilang mangyari. Kaya ko po nagawa yung sa restaurant kasi akala ko babae siya ni Lucio. Natakot ako na baka takbuhan ako at hindi matuloy ang kasal. In short, gusto niya lang na ma-please ang magulang niya para mahalin din siya. Hindi ko maiwasan ng maawa. Mabuti na lang kahit hindi kami biniyayaan ng magarbong buhay, hindi namin kailangang magmakaawa ng pagmamahal sa magulang. Lalo na kay mama na pantay lamang ang tingin sa amin ni Chin. Hindi kami close ni Lucio. Nagkataon lang na nagkita kami ron. Paliwanag agad ni Chin. Classmate ko kasi siya nung high school. Umangat ang kilay ko. Hindi ka ba magsosorry sa kapatid ko? Nagsorry na ako sa kanya. Bakit ikaw? Hindi ka ba magsosorry sa ginawa mo sa akin? Oo nga naman iho. Dahil sa ginawa mo napalayas ang dalaga. Hindi makapaniwalang tiningnan ko si mama. Tiningnan ko rin si Clea na naghihintay din sa sasabihin ko. Iahatid na lang kita pabalik sa inyo. At ako na mismo magpapaliwanag na hindi totoo ang sinabi ko. Ani ko dahil hindi ko kaya magsorry sa mga aroganteng babaeng kagaya niya. Sa tingin mo palalagpasin ng pamilya ko ang ginawa mo? Sa tingin mo rin ba may masasabi sila kapag nalaman nilang rason ko? Baka palayasin ka lang ulit dahil sa kahihiyan. Natigilan siya dahil sa sinabi ko. Agad naman akong sinaway ni mama. Nag-guilty ako bigla kasi tumahimik siya. Mukhang hindi ako nagkamali. Mukhang hindi nga siya mahal ng magulang niya. Kailan?
Ramdam kong panginginig niya. Tiningnan niya ako sa mata. Sa susunod na buwan, maghahatid ako ng maraming uling dun. Ihahatid kita. Sa ngayon magtiis ka muna sa mahirap naming buhay. Magpakabait ka. Huwag kang magmamataas kasi pantay-pantay lang tayo rito. Kung maaari, huwag kang gumawa ng kalokohan dito para marinig mo ang sorry ko. Hindi naging sekreto ang pagkakaroon ng bagong salta sa aming bahay. Naging pulutan agad yon ng tsismosa naming kapitbahay at mga kabarangay. May iba pa ngang nagsabi na ang tapang ko raw para makipag-live-in sa babae kahit may ama kong nasa ospital. Hindi ko nalang pinansin dahil hindi naman sila nagbabayad at wala rin naman silang alam. Gusto kong sumama sa pagawaan mo ng uling. Wika ni Clea na ngayon ay ngiting-ngiti na. Kumunot ang noo ko't nasira agad ang umaga nang makita na sobrang iksi ng kanyang shorts. Sang kanyan? Ha? Nagbaba siya ng tingin sa shorts niya na kulang na lang. Sisilip na sa puwet niya. Ito ba? Pinapili kasi ako ng damit ng kapatid mo. At nakita ko to. Ito ang pinili ko. Magpalit ka. Nagulat siya. Ha? Nakasuot na ako. Bakit pa ako magpapalit? Nagtangis ang aking bagang. Gusto mong sumama, di ba? Sa ulingan? Hindi bagay ang suot mo. Magsuot ka ng hindi kita ang puwet mo. Mag-harvest ka ng uling, hindi mga akit. Napasimangot siya sa sinabi ko. Ikaw ha? 1 linggo na ako sa bahay mo pero mainit pa rin ang ulo mo sa akin. Ako nga, hindi na nagtatanim ng galit sa'yo kahit ang laki ng kasalanan mo sa akin. Dami mo sinasabi. Magbihis ka na. Gusto ko, balot na balot. Mainit doon. Kung hindi mo kayang sundin, manatili ka rito. Nauna na ako sa ulingan. Medyo ilang metro lang ang layo mula sa aming bahay. Pagdating ko ron, naroroon na ang aking mga kasamahan na tinatambakan ng mga kahoy para maging uling. Ayos ka lang ba, pre? Tanong ni Joseph. Tiningnan ko ang gilid ng aking mga mata at nakita kong papalapit na si Clea. Ayos lang. Mukhang hindi tayo mahihirapan ngayon dahil may tutulong sa atin. Sino? Ayos na ba yung damit ko? Napatingin ako kay Clea. Nakapadyama na siya at long sleeves. Kahit ayos na yun. Magsimula ka na. Ha? Ginuso ko ang tambak na uling. Gusto mo akong tulungan, di ba? Ilagay mo yung mga uling na yan sa sako. Punuin mo ha. Ngumawi siya. What? May reklamo ka? Wala. Sumenyas ako. Magsimula ka na. Pasulyap-sulyap ako kay Clea habang nagtatrabaho kami. Kita ko na hindi siya sanay sa dumi kaya ang pagkuha niya sa uling, iniisa-isa pa. Napailing na lang ako. Aabutin ka ng ilang araw niyan. Sabi ko, hindi tumitingin sa kanya. Sinilip ko siya sa gilid ng mata ko. Hindi niya ako pinakinggan. Napailing na lang ako at nagpatuloy sa ginagawa. Wala naman talaga akong pakialam sa babaeng to. Sa katunayan, hindi ko tanggap na nasa poder siya namin matapos ang ginawa niya sa kapatid ko. Ngunit wala akong magagawa. Pinapalibutan ako ng santa. Miss, tulungan na kita dyan. Mukhang hirap na hirap ka. OMG, really kuya? Tutulungan mo ko? Oo naman, miss. Nagpanting ang aking tenga't napatingin sa pwesto niya. Naroroon si Joseph sa kanyang tabi at sobrang laki ng ngiti ni Clea. Hindi pa nga siya nakakakalahati sa kanyang ginagawa. Thank you, ang bait mo talaga. Sana lahat ng lalaki katulad mo, kuya. Napatingin si Clea sa akin at ngumiti lang siya. Tuluyan na akong tumigil sa aking ginagawa at pinamewangan siya. Meron pa dito oh. Tutal, gagawin naman yan ni Joseph. Dito ka sa iba. Napawi ang kanyang ngiti. Agad akong nag-iwas ng tingin para pigilan ang tagumpay kong ngisi. Ganun ang senaryo namin araw-araw. Ayaw namin sa isa't isa. Kaya asar talo talaga siya. Minsan nananalo ako pero kadalasan, siya talaga. Ginagamit niya kasi yung kahinaan niya at ang pagiging babae niya kahit wala akong magawa. Day by day, nakikita ko na ang kulay niya. Hindi naman talaga siya masamang tao. Siguro, wala lang siya sa tamang mga tao. Sa sobrang bait ba naman nila Mama at Chin, hindi pa siya makukonsensya na siya lamang ang demonyita. Sumama ka sa akin. Wika ako sa kanya nang napansin ko na bago siyang ligo. Preskong presko. Saan? Maghahatid ng uling sa bayan. Sasamahan mo ako at tutulungan sa pagbubuhat. Nalaglag ang kanyang panga.
Seryoso ka ba? Inangatan ko siya ng kilay. Bakit? Saan ba dapat ang punta mo't bihis na bihis ka, ha? Kuya, isasama ko kasi si Clea. May pupuntahan kami. Huwag mo na lang siyang isama, kuya. Hindi gawaing pambabae ang ginagawa mo eh. Kaya mo na yung mga uling. Tama! Gusto ko lang naman siyang asarin kaso mukhang talo yata ako. At saka hindi ko maipagkakaila. Maganda siyang babae. Kung hindi lang sa ugali niya, baka tipo ko na siya. Kaso hindi eh. At saka mukhang imposible ring magugustuhan niya ang isang katulad ko kung sakasakali. Sa kwento niya pa lang, halata na mahal niya ang pera at marangyang buhay. Hindi ko yun maibibigay, kaya't napaka-imposible. Sa susunod na lang, ani ko, saka sumuko na lang dahil gumanda na talaga siya sa paningin ko. Iba na yata to ah. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Clea's point of view. Para akong bumait mula nang napunta ako sa poder ng mga Arellano. Hindi nga ako makapaniwala na napatawad agad ako ni Chin sa ginawa ko sa kanya. At napakaganda rin ang trato nila sa akin. Parang nagugustuhan ko na ngang manirahan ng simple basta't masaya at tanggap ako. Yun naman talagang pinakagusto ko na hindi ko masabi kahit kanino. Ang mapansin ako't mahalin. Pero hindi ko yun naramdaman sa pamilya ko. Mas nararamdaman ko pa nga yun sa hindi ko kadugo. Kahit si Anton na inis sa akin, hindi naman pangit ang trato sa akin. Kahit araw-araw niya akong iniinis, hindi naman niya ako pinapalaya sa bahay niya. Hindi ko akalain na may ganito palang mga tao, na kahit hindi magarbo ang buhay, kayang maging masaya. Alam mo, wala pang girlfriend ng kuya ko. Kwento ni Chin nang nasa tricycle na kami. Kay gwapo ng kuya mo, bakit wala siyang nobya? Napangisi si Chin sa tanong ko. So, gwapo nga si kuya? Gwapo siya sa paningin mo kahit mag-uuling lang siya? Gwapo naman talaga siya eh. Hindi siya mayaman pero gwapo siya. Kahit naiinis din ako sa kapatid mo, gwapo talaga siya. Kung mayaman lang siya sigurado kung kaliwat kanan ng girlfriend niya. Hindi kasi mahilig sa ganun si kuya. So bakla siya? Agad siyang umiling. Hindi naman. Ayaw niya raw kasing mahirapan ng magiging future asawa niya. Sa hirap na naman ng buhay, parang risky ang mag-girlfriend at mag-asawa. Galit din ng kuya ko sa papa namin. Iniwan kasi kami nung bata pa kami at sumama sa babae niya. Ngayon, nagkasakit siya. Gumapang pabalik sa amin. Na-ospital ang papa mo? Oo, kaya nga ako naghahanap ng work para may pandagdag sa bayad sa bill sa ospital. Nag-guilty tuloy ako bigla. Parang sama-sama ako sa part na ito. Napansin ni Chin ang ekspresyon ko kaya tinapik niya ako. Huwag mong sisisihin ang sarili mo ah. Mas naniniwala ako na nangyari yun kasi may rason. Napalunok ako. Tutulungan ko kayo sa bills. Bilang pambawi. Ha? Wag na. Kaya na namin yun. No, kasalanan kong nangyari sa'yo. Pinatalsik ka dahil sa akin. Masyado akong makasarili sa panahon na yun. Ano naman ang ibabayad mo? Diba nanakawan ka? Wala kang pera. Wala nga akong pera pero pwede siguro itong isang diba? Tinuro kong hikaw ko. Ayoko sana itong i-let go kasi first time ko na binili to gamit ang pera na binigay nila sa akin. Sobrang mahal nito at memorable din sa akin. Pwede pero hindi ka ba nasasayangan? Mukhang importante yan sa'yo. Mababalik naman siguro sa akin kasi isasangla lang naman. Pagbigyan mo na ako. Gusto kong bumawi sa inyo. Oo sige. Papayagan kita ngunit wag mong sasabihin kay kuya ah. Magagalit yun. Tumango ako. Pinaglihi yata sa sama ng loob si Anton. Hindi kasi siya kasing bait ng nanay at kapatid niya. Siya ang salungat. Pero balance na rin sila kasi kung puro sila mababait, maaabuso talaga sila. Sinangla kong earrings ko at natuwa ako kasi malaki ang nakuha kong pera. Agad kaming bumili ng foods ni Chin at dumiretso sa ospital para bisitahin ang kanyang papa. Kaso, pagpunta namin doon, naroroon si Anton. Nagulat pa sa pagdating namin. Ano ginagawa niyo rito, Chin? Nakita kong papa niya na nakahiga sa hospital bed at may isang babae na hindi ko kilala. Sino naman kaya yun?
Kuya kasi... May girlfriend ka na pala anak? Tanong ng papa niya. Siguro ako ang tinutukoy niya. Nakagat ko ang ibabang labi ko at mukhang mali na nagpunta ako rito. Anong paki mo kung girlfriend ko siya, papa? Huwag mong ibahin ang usapan. Tutal nandito ang kabit mo. Bakit hindi na lang siyang pagbayarin mo sa hospital bills mo? Napatayo ang babae. Mukhang nakumpirma ko na kung ano siya ng papa ni Anton. Alam mong wala akong pera, Anton. At isa pa, kahit nagkasala ang papa mo, ama mo pa rin siya. Wala ka sa mundong ito kung wala siya. Di sana hindi na lang ako nabuo nang hindi ko na nakita ang kalokohan nyo. Napahawak si Chin sa akin. Clea, wag muna tayo rito. Mukhang hindi maganda yung timing. Yung girlfriend mo. Napataas ang kilay ko nang balingan ako ng kabit ng papa ni Anton. Pinasadahan niya ako ng tingin. Mukhang may mayaman kang girlfriend. Pwede ka naman sigurong tumulong sa pagbabayad. Tutale, magiging magkapamilya din naman kayo. Ito palang totoong ugali ng ibang kabit. Plastic akong ngumiti sa kanya. Tapos ko ng bayaran, huwag ka nang mabahala. Miss Querida? Napatakip ako sa bibig ko nang masabi ko yon. Pero biro lang yon para asarin siya. Ano sabi mo? Joke lang. O sige, lalabas na muna kami Nagpahila na lang ako kay Chin palabas ng kwarto. Hindi ko alam ang buong kwento pero ayoko talaga sa mga kabit. Sila kasi talaga yung mga taong kahit alam na may nagmamay-ari na, pinipili pa ring mang-agaw. Sandali. Napaatras kami pareho ni Chin nang harangan kami ni Anton. Kinabahan akong bigla. Kuya, magkano ang binayaran mo? Bayad na lahat. Hindi ka na lang sana nakisali. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Alam ko, pambawi ko ito sa kapatid mo, hindi sa'yo, Anton. Kaya huwag kang mag-alala. Wala akong hihingin ng kapalit. Umigting ang kanyang panga. At saka ihahatid mo naman ako pabalik sa amin, di ba? Ipapaliwanag mo sa pamilya ko na hindi kita kabit. Babalik ka pa talaga? Namilog ang mata ko sa tanong niya. Kahit si Chin, nagulat. Anong ibig mong sabihin? Wala. Tumikhim siya. Biglang umiba ang aura niya. Kumain na ba kayo? Actually, kakain pa lang kami, kuya. Si Chin ang sumagot. Bumuntong hininga si Anton. Sabay na tayo, libre ko na. Kumurap-kurap ako. Kasali ba ako? Tumango siya't napakamot siya sa kanyang batok. Parang nahihiya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa aking nakita. Oo, kasama ka. Sobra akong nanibaguhan sa aura ni Anton ngayong nasa isang restaurant na kami. Kadalasan, salubong na kilay ang madadatnan ko sa kanya at madalas mainitin ang ulo. Ngunit ngayon, kalmado ang kanyang kilay at sobrang gaan ang presensya niya. Parang from bad boy to baby boy ang definisyon niya ngayon. Kuya, anong nasa isip mo't nilibre mo kami? Marami ka bang pera ngayon? Yun ang tanong ni Chin habang busy si Anton sa pagpili sa menu. Kita sa uling at sa pagiging karpentero na rin. Babayaran ko sana ngayon ang bills ni Papa para hindi na natin kailangan bumisita kaso bayad na pala. Sumulyap siya sa akin ngunit agad ding binalik ang tingin sa menu. Clea, anong gusto mo? Muli akong natigilan. Para akong malalagutan sa transition ng pakikitungo niya sa akin. Ngayon, mas lalong hindi kakalmang traidor kong puso dahil sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa pangalan ko. Kahit ano na lang. Wala ka bang allergies? Napasinghap ako. Hindi ko inaasahan yon. Allergic ako sa shrimp. Bawal ako nun. Tumango siya. Sige, allergic sa shrimp. Nakagat kong ibabang labi ko upang pigilan ang kilig na nararamdaman. Kahit mukhang normal lang yun kay Anton, hindi yun normal sa akin. Bago yun at siya pa lang ang tanging lalaking nakakagawa sa akin ng ganito. Para akong naging espesyal bigla. Payapat masaya ang aming dinner. Doon ko nadiskubre ang pagiging close ng magkapatid. Ngayon ko lang din nakita si Anton na tumatawa at lumalabas ang kanyang dimple na ngayon ko lang din nadiskubre. May sakit na ba ako? Bakit nagagwapuhan na ako sa lalaking to? Hindi ko dapat ito nararamdaman. Babayaran ko ang binayad mo sa ospital. Sabi ni Anton nang makauwi na kami. Hindi galit ang kanyang boses.
Kalmado lang itong sinabi sa akin. Hindi na kailangan, bayad ko na yun sa... Sinangla mo raw yung hikaw mo, ibabalik ko yun sa'yo. Tipid siyang ngumiti sa akin bago siya nauna papasok sa bahay nila at iniwan akong tulala. Nag-improve ang samahan namin ni Anton. Yun ang napansin ko nang lumipas sa mga araw. Siguro, blessing in disguise na sinangla kong hikaw ko at binayaran ng bills nila. Hindi nagalit si Anton. Sinali niya pa ako sa libre niya at bumait pa siya sa akin. May inilapag na magandang tsinelas si Anton sa aking harapan. Nasa sala lang ako, nag-aayos ng kanilang flower vase nang bumungad siyang bigla. Bakit? Suotin mo yan, napansin ko na wala kang tsinelas. Huwag ka nang manghiram kay Chin, binili ko yan. Mahina akong napasinghap. Para sa akin? Oo, para sa'yo. Suotin mo yan kung lalabas ka ng bahay. Lumambot ako sa simpleng gesture ni Anton. Hindi ako nakatulog ng maayos kasi iniisip ko siya palagi. Halos mababaliw na ako kasi hindi ko tanggap na magkakagusto ko sa kanya. Lumipas ang 1.5 buwan mula nang tumira ako sa bahay nila. Naibalik na ang higaw ko at saka hindi na kami aso't pusa. Kung tutuusin, lumambot rin ang kanyang pakikitungo sa akin. Parang ayoko na tuloy bumalik. Sa loob ng higit 1 buwan, hindi naman ako hinahanap. Parang nagpatuloy lang sa buhay ang magulang ko kahit may pinalaya silang anak. Doon ko napagtanto na hindi talaga ako importante sa kanila. Pero dito, minahal nila ako na parang kadugo nila. Napakapayapat masaya ng buhay dito kahit simple lang. At kung pwede lang talaga na dito na lang ako dito na talaga ako mananatili. Ilang linggo na akong binaliw ng nararamdaman ko. Mas lalo itong lumalim at may balak pa na lumabas. Ayos ka lang ba, Clea? Natauhan ako nang tinanong ako ni Chin. Mag-isa ako sa labas. Nakaupo sa kahoy na upuan. Hindi na mapakali sa sariling nararamdaman. Napalunok ako. Nasaan ang kuya mo? Umupo siya sa tabi ko. Nasa ulingan. Bakit? Kung aamin ba ako sa kuya mo, hindi kaya siya magagalit sa akin? Namilog ang kanyang mga mata. May gusto ka sa kuya ko? Hindi ako nakasagot dahil halos pigilan ko ang sariling hininga ko. Gusto ko rin naman yata ni kuya Kung ganon, magkaka-girlfriend na ang kuya ko. Maligaya niyang sabi. You think he likes me too? Tumango siya at hinawakan niya ako sa kamay. Oo naman, kapatid ko si kuya. Sa katunayan, siya nga itong masyadong halata. Bigla na lang bumait, hindi ka na niya inaasar. Binibilhan ng pagkain, tsinelas, at iba pa na hindi niya naman kadalasang ginagawa, di ba? Nagkaroon ako ng pag-asa. Talaga? Oo. Torpe lang siguro si kuya pero ramdam ko na gusto ka rin niya. Napangiti ako. Parang nabuhayan ako ng loob at nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Tumayo ako, tiningnan siya. Pupuntahan ko ang kuya mo, Chin. Sasabihin ko sa kanyang nararamdaman ko. Napangiti siya. Good luck, Leia. Salamat. Malaki ang ngiti sa aking labi nang tinahak ko ang daan patungo sa ulingan. Paulit-ulit pa akong nagpa-practice sa isipan ko kung anong sasabihin kay Anton. Hindi ako yung tipong tao na kayang itago ng matagalan ng nararamdaman. Kasi ako lang din naman ang magsasuffer. Pagdating ko sa ulingan, nakita ko si Anton. Mag-isa lang siya at busy sa paglalagay ng uling sa sako. Wala siyang damit sa ibabaw niyang katawan. Pawis na pawis rin. Nakagat kong ibabang labi ko at lalapit na sana nang may dumating na babae. Maganda siya at sexy. Lumapit siya kay Anton at pinunasan niya ang pawis nito. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan. Pawis na pawis ka na, Anton. Magpahinga ka na muna. Hindi mo na kailangan gawin to, Elisa. Umalis ka na. Bakit hindi? Wala naman sigurong magagalit, di ba? Parang bumaliktad ang sikmura ko sa nakita ko. Gusto kong sumugod pero wala naman akong karapatan para gawin yun. Inatras kong isang paa ko kaso may dahon akong naapakan. Gumawa ito ng ingay at sabay silang napatingin sa akin. Clea. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Pasensya na sa istorbo. Agad akong tumalikod at saka umalis na bago pa man ako maiyak. Kaso, narinig ko ang pagtawag ni Anton sa akin kaya't nataranta ko. Imbis na harapin siya, mas lalo kong binilisan ang aking paglalakad. Clea, sandali! Naharangan niya ako kaya't napaatras ako. Bakit?
Tanong ko kahit nakabang-kaba ko. Bakit ka umalis? Ha? May kausap ka kasi. Ayokong istorbohin ka. Iniwan mo ba? Lumingon pa ako sa dinaanan ko kanina. Hindi ko kaano-ano yon kung yun ang iniisip mo. Mas lalo akong nataranta. Ha? Hindi ko naman iniisip. Anton! Sabay kaming napalingon sa babaeng na patakbong lumapit sa amin. Agad akong inakbayan ni Anton ay kinagulat ko. Bakit, Elisa? Kita kong natigilan siya at lumipat ang tingin sa kamay ni Anton na nasa aking balikat. Girlfriend mo? Sasagot na sana ako kaso naunahan ako ni Anton. Oo, girlfriend ko. Kaya wag mo na sanang ulitin yon, Elisa. Baka masira ang relasyon namin ng dahil sa maling akala. Hindi ako nakapagsalita at hinayaang makitang durog na durog ang puso ng babaeng umalis. Dahil lang sa kasinungalingan na yon. Bakit mo sinabi yon? Hindi naman yun totoo. Mahina akong sabi. Tiningnan niya ako. Palagi kasi niya akong ginugulo. Sino ba kasi yun? Anak nung namamakyaw ng uling ko. Nagtutungo sa akin palagi eh. Eh di mawawalan ka na ng kliyente niyan. Ayos lang. Kesa naman ibang isipin mo, di ba? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita. Napasinghap ako. Kita ko na para siyang nahiya. Hindi mo naman ako kailangang magustuhan. Gusto rin kita. Pagputol ko sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa. Gulat na gulat siya. Kaya ako nagtungo roon para sana kausapin ka at ipaalam sa yung nararamdaman ko. Talaga? Oo, pero nang nakita ko na may kasama kang iba, pinupunasan pang pawis mo para akong binalik sa realidad na maaaring imposible mo akong magustuhan dahil sa nangyari noon. Hindi totoo yan. Nakita ko ang pagbabago mo. At kahit maarte ka, hindi ko maitatanggi na nagagandahan talaga ako sa'yo. Pumungay lalo ang aking mga mata at masaya ko kasi pareho pala kami ng nararamdaman. Desidido na ako. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Tutal hindi naman ako mahalaga ron. Wala nang halaga ang pagbabalik ko kasi itinakwil na ako. Hindi pa malinaw kung ano talaga ang relasyon namin ni Anton. Ngunit sa kabila nito, gusto namin ng isa't isa. Mas lalo lamang gumanda ang pagsasama namin mula nang maipahayag namin ang aming nararamdaman. Halata na rin kami kaya naman sa tuwing aasarin kami ng ina niya, ngiti lang ang tanging sagot namin. Huwag mo na akong ibalik sa amin, Anton. Yun ang wika ko nang magkaroon kami ng oras sa isa't isa. Gabi na't nakaupo kami sa natumbang punong kahoy hindi kalayuan sa kanila. Habang kaharap namin ang malawak nilang lupain. Sabi ni Anton, kapag nagkapera siya, magpapatayo siya ng bahay at farm kasi balak niyang mag-alaga at magnegosyo. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdadaanan, may pangarap pa rin siya para sa sarili niya. Bakit? Ayaw mo bang linisin ang pangalan mo mula sa mga magulang mo? Sa isipin ng nakararami na, kabit mo ko? Hindi ako nakapagsalita. At isa pa, kung hindi ka uuwi at mas pipiliin mo ko, maaari kang makaranas ng paghihirap sa poder ko, Clea. Hindi ako mayaman. Hindi ako katulad ng groom mo na may pera. Hindi ko kailangan ng pera. Hinawakan ko siya sa kamay at hinaplos ko ito bago siya tinignan muli. Mula nang makitira ako sa inyo, hindi na naging mahalaga yun sa akin. Gusto ko na lang maging masaya, Anton. Gusto kong makaranas ng pagmamahal. At wala yun sa amin. Sa inyo ko yun nahanap. Sa iyo. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi kita pababayaan, Clea. Pangako yan. At napapikit ako nang lumapat ang kanyang labi sa akin. Parang may paru-paro na nagpakiliti sa aking tiyan. Sa bawat lapat, mas lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Clea. Pinagtagpo niya ang aming mga noo matapos ang halik na yon. At ramdam namin ng tensyon. Parang nag-uusap ang aming mga mata at parang pareho naming alam kung ano ang gusto namin. Kaya't napayakap na lang ako sa kanyang leeg nang binuhat niya ako at inangat ng parang bagong kasal. At nagtungo kami sa maliit nilang kamalig. Nilapag niya ako sa isang upuan sa loob at napanganga na lang ako nang hinubad niya ang kanyang ibabaw na damit. Pakakasalan kita, Clea. Wika niya bago siya lumapit para muli akong halikan. Ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Sa lahat ng lalaking dumaan sa akin,
Siya lang ang tanging lalaking hinayaan kong kunin ang aking pagkabirhen. Wala akong pagsisisi kasi alam ko na hindi naman ako pababayaan ni Anton. Sa prinsipyo niya sa buhay, alam ko na mabuti siyang lalaki. Ipinaalam na namin sa ina't kapatid ni Anton na si Chin ang plano naming pagpapakasal. Hindi ako buntis. Sadyang gusto lang namin na diretso mag-asawa na agad. Sobrang saya nila na pati si tita naiyak na sa sobrang kasiyahan. Napakaswerte ko sa pamilyang ito na kahit may nagawa akong masama noon, tinanggap pa rin nila ako at minahal. Hindi nila ako hinusgahan at pinakinggan nila ang panig ko. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, iha. Akala ko hindi na talagang makakapag-asawa ang aking anak. Ani tita at niyakap niya ako. Salamat po sa pagtanggap sa akin, tita. Hinayaan niyo akong manatili rito at mahalin ang anak niyo. Alam ko namang mabuti kang tao. Naniniwala ako sa'yo. Simple lang ang naging plano namin sa kasal. Wala akong naging gastos kahit piso. Kasi ayaw ni Anton na magsangla muli ako. Simple lang din ang aking dress at konti lang ang aming bisita. Ikakasal na pala si Anton? Isang mapayapang araw sa bahay. Biglang bumisita ang ama ni Anton. Siya lang mag-isa't hindi maipinta ang kanyang mukha. Ngayon ko lang siya muling nakita mula nang maospital siya. Anong ginagawa mo rito, Antonio? Tanong ni tita at hinarangan pang pinto para hindi makapasok. Mukhang hiwalay na talaga silang mag-asawa. Nabalitaan kong ikakasal ng panganay nating anak na si Anton. Hindi man lang pinapaalam sa akin. Hindi rin ba ako imbitado, ha? Antonio, kung nandito ka lang para manggulo, umalis ka na. Wala rito si Anton. Hindi namin alam ang plano niya. Nakita ko ni Tito, kaya't sa akin naman ang kanyang tingin. Iha, siguro naman invited ako, di ba? Kinabahan ako. Hindi ko po alam, Tito. At bakit hindi? Magiging asawa ka ng anak ko, di ba? Hindi porket galit si Anton sa akin hindi na ako kasali sa plano nyo. Hindi ka invited, Papa. Dumating bigla si Anton at lumapit sa akin. Inis nang nakita ko sa kanyang mukha. Ano? Bakit? Ganyan na ba talagang galit mo sa akin? Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Hindi pwede ang manluloko sa simbahan, Papa. At isa pa, kasal ko to. Ako ang pipili kung sinong kasali. At hindi ka parte nun. Hintayin mo na lang na maikasal kayo ng kabit mo. Abat! Umalis ka na, Antonio. Nangako ka na, hindi ba? Na hindi mo na kami guguluhin. Hinayaan na nga kita sa kabit mo? Ano pa bang gusto mo? Hindi sana ganito kung hindi ka nagloko. Umigting lang ang panga ni Tito at saka umalis na. Napayakap na lang ako kay Anton sa takot at nakaramdam ako ng halik sa aking noo. Hindi na lang namin iniisip ang tungkol sa kanilang papa. Nire-respeto ko naman ang desisyon ni Anton. At isa pa, araw namin yun. At ayoko rin na hindi maging masaya ang asawa ko kaya't susuportahan ko na lamang siya. Mahal kita. Ayos lang sa akin talaga. Pag-assure ko sa kanya kasi balak niya kasing ipasali ang kanyang ama kung gusto ko raw. Sa akin nga kahit isa wala kaya ayos lang yun, Anton. Dagdag ko pa. Masaya na ang puso ko ngayon sa simpleng buhay na ipinarana sa akin na wala na sa isip ko ang pera na noon ay tinatamasa ko. Ang pagmamahal na hinahanap-hanap ko sa pamilya ko, sa iba ko naranasan. Wala na akong ibang mahihiling pa ngayon. Kontento na ako. Kasal nyo na bukas at base sa tradisyon, hindi kayo pwedeng magkita ni Anton. Kaya sa bahay ng kapatid ko muna tayo, ha? Ani tita sa akin habang hinahawakan ng aking kamay. Pinaghiwalay kami ni Anton. Yun daw ang nakasanayan at dapat sundin para matuloy ang kasal. Yun din naman ang ginawa namin noong ikakasal ako kay Lucio. Pero ramdam ko ang excitement ngayon. Tingin ko hindi ako makakatulog. May pinakyaw si Anton na jeep para sa atin. Hintayin nating dumating, ha? Ayos lang ba sa'yo? Tumango ako. Oo naman po. Sana hindi ka magsisi sa anak ko, iha, ha? Alam ko na galing ka sa marangyang pamilya. Hindi po ako magsisisi. Pangako po yan. Nagkwentuhan pa kami ni tita tungkol kay Anton. Ramdam ko talaga na mahal niya ang anak niya base sa kwento niya. At wala siyang tanging hiling kundi ang kaligayahan nito. Nandito na ang jeep! Napangiti ako sa narinig at nang huminto, lumabas ang driver para kunin ang mga dala namin.
Salamat po. Alika na, Clea. Ani tita at inalalayan ako papasok sa jeep. Pagkatapos kong maupo, susunod na sana siya na may tumawag sa pangalan niya. Hindi kayo maaaring umalis. Kinabahan ako bigla. Antonio? Bumaba ka dyan, Geraldine. Kailangan mong iuwi ang babaeng yan. Hinahanap pala yan eh. Mga mayayaman. Gugulo ang buhay niyo dyan. Pagkasabi nun ni Tito, isang sasakyan ang pumarada. Bumaba roon ang taong hindi ko inaasahan. Si Mama. May kasama siyang mga tauhan niya. Clea! Mama? Tama na ito. Umuwi na tayo. Lumapit si Tito kay Mama. Oh, itinuro ko na asan yung pera. Lumapit ang tauhan ni Mama kay Tito at binigyan to ng sobre. Kita ko ang tuwa sa mukha ni Tito nang makita ang libu-libong pera. Salamat! Antonio! Hindi makapaniwalang sambit ni Tita. Clea, bumaba ka riyan. Umuwi na tayo. Umiling ako. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Ayoko nang umuwi, Mama. Ikakasal na ako. This is ridiculous, Iha. Alam kong nagtatampo ka dahil pinalayas ka namin. Pero that's because you disappointed us. Pero hinanap ka pa rin namin. We tried to look for you kasi wala ka namang mapupuntahan. Kung hindi dahil sa lalaking ito ay hindi ka namin mahahanap. Umiling muli ako. Ayokong umuwi, Mama. Masaya na ako rito. Clea? Walang galang na ho, Ma'am, pero ayaw po ng dalaga. Respetuhin niyo ho sana. No, huwag kang makisali rito. Humakbang siyang papalapit sa akin. Gusto mong maging sa'yo ang lahat, right? Ibibigay namin sa'yo ang lahat. All you need to do is to come back. Nagkasundo na muli kami ng pamilya ni Lucio and they want to resume the wedding. Gusto ka ni Lucio at maibibigay niya sa'yo ang lahat ng gusto mo. Hindi ko kailangan ng kayamanan, Mama. Mahal ko ho si Anton at mahalaga siya sa akin. Magpapakasal na kami, Mama. Please naman hayaan mo na ako. Hindi ko gustong maikasal sa taong hindi ko naman gusto. Talagang sumunod ka na sa mga kapatid mo? Ikaw na lang ang pag-asa namin, Iha. Ano bang gusto mo? Kakasuhan ko ang lalaking yon. Namilog ang aking mga mata. Kaya kong gawin yon. Ilang buwan kang nawawala. Ilang buwan ka naming hinahanap pero tinatago ka lang ng lalaking yon dito. Hindi niya ako tinatago, Mama. Pinatuloy niya ako kasi pinalayas ninyo ko. Napakadali niyo lang gawin yun sa akin kasi hindi ako mahalaga sa inyo. Sila lang ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Binago nila ako. Minahal nila ako. Ginawa nilang dapat na sana kayo ang gumagawa. Bumuhos ang luha sa aking mga mata. Hayaan mo na ako, Mama. Hayaan mo na lang kami. Hindi pwede. Sumama ka sa akin. Hinila niya ang braso ko at pilit na ibinababa sa jeep. Nataranta si Tita at sinigaw ang pangalan ni Anton. Ma! Please, hayaan mo na ako. Ayoko sumama. Masaya ako rito. Ayoko sumama sa inyo. Napatili ako ng malakas niya akong nahila at nahulog sa jeep. Ma! Huwag mong gawin to! Clea! Napatingin ako sa bagong dating na si Anton. Huwag! Para na kaming nag-ieskandalo sa gilid ng kalsada. May mga tao pang napatingin. Hindi ko namalayan ang kanilang presensya. Huwag niyong gawin yan! Iyak ko nang makitang napahiga na si Anton sa lupa at tinakpan ang sarili gamit ang braso para umilag sa tadyak ng dalawang tao. Tigilan mo na to, Mama! Maawa ka naman sa kanya, oh! Maaawa ako kung sasama ka na sa akin. Sumikip ang dibdib ko sa nakikita ko ngayon. Hindi ko kaya na makitang sinasaktan si Anton at ang pag-iyak ni Tita para sa anak niyang walang kalaban-laban. Tigilan niyo na! Sasama ako, Mama! Tama na yan! Agad na wika ni Mama. Agad nilapitan ni Tita si Anton nang lubayan siya ng mga lalaki. Nanghina ako sa desisyon ko. Nanlalabo ang mga mata ko. Clea. Sinubukang tumawa ni Anton ngunit niyakap siya ng mama niya para pigilan to. I'm sorry. Ani ko. At saka nag-iwas na ng tingin para sumama na kay Mama. Clea, hindi. Huwag kang sumama.
Please, Clea. Kinagat kong ibabang labi ko para pigilan ko ang aking pag-iyak. Hindi ko pinakinggan ang kanyang mga sigaw hanggang sa makapasok ako sa kotse. At nang maisarang pinto, lumabas palalo ang luha sa aking mga mata. Wala kang kinabukasan sa lalaking yun. Tama lang na bumalik ka. Mukhang perang tatay niya. Tara na nga. Nanlamig ako at hindi na nagsalita pa. Sobrang tamlay ko nang bumalik na ako sa amin. Niyakap ako ni Papa na para bang hindi niya sinuportahan si Mama nang magalit ito. Hindi ko naramdam ang saya sa bahay na ito. Kahit anong mga luho ang ipakita nila sa akin, hindi na ako naaakit. Parang nawala ng saysay ang mga iyon dahil natuto na ako sa naging buhay ko sa poder ni Anton. Nagkulong lang ako sa kwarto. Hindi ako lumalabas kasi hindi ko rin kayang makipagplastikan. Ikakasal muli ako kay Lucio sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko alam kung paano nangyari yon ngunit matutuloy daw ayon kay Mama. Cassandra, pwede bang pagbigyan na lang natin si Clea? Hindi ko na kayang nakikita ang anak ko na ganyan. Nakukonsensya na ako sa pinagagagawa natin sa kanya. Isang gabi, narinig ko ang mga salitang yon sa bibig ni Papa. Nasa labas sila ng kwarto ko. Nagtatalo ni Mama. Idinikit ko ang aking tenga sa pader para marinig lamang yon. Marcelito, hindi mo naiintindihan. Alam mo naman kung gaano ka-importante ang kasunduan na ito, di ba? Kung hindi lang umalis si Chloe, hindi naman ito mangyayari kay Clea. Siya na lang ang natira kaya't dapat sundin niya ako. Kaya hindi na tayo inuuwian ng mga anak natin dahil sa mga yan eh. Ano pa bang gusto mo, mahal? Hindi pa ba sapat ang yaman natin? Hindi ganun yon, Marcelito. Ito ang resulta ng pagpili ko sa'yo. Pinili kita kahit hindi kang nararapat sa akin. Ngayon kailangan kong bumawi sa pamilya ko. Kailangang matuloy ang kasunduan na matagal nang pinagplanuhan. Natahimik si Papa. Huwag na natin tong pagtalunan pa, Marcelito. Akala ko pa naman ikaw ang makakaintindi ng lubos sa akin. Mahirap din to sa akin ngunit wala akong magagawa. Gusto nila na mangyari kahit nagkaroon ng eskandalo. Silang nagpupumilit. At isa pa, pagkatapos ng kasal, aalis sila Lucio. Isasama si Clea. Nanlaki ang aking mga mata sa narinig. Intindihin mo na lang ako, Marcelito. Gusto ko nang matapos to. Wala na muli akong narinig mula sa kanila. Nakaramdam na rin ako ng matinding kaba at takot. Kasi once na maikasal ako at dadalhin sa ibang bansa, baka hindi ko na muling makita pa si Anton. Kinaumagahan, lumabas ako sa aking kwarto. Dumiretso ako sa opisina ni Papa. Nagulat siya sa pagdating ko. Clea! Lumuhod ako sa kanyang harapan. Papa, please tulungan mo naman ako. Ayokong maikasal kay Lucio. Maawa kayo sa akin. Alam ko na hindi ako naging mabuting anak. Pero please naman kahit ngayon lang Kahit ngayon lang pakita niyo naman sa akin na mahal niyo ako. Napipiliin yung kaligayahan ko. May nagmamay-ari na ng puso ko, Papa. Nakita kong naapektuhan siya sa sinabi ko. Mas malambot si Papa kay Mama. Kaya sa kanya ako lumapit. Kasi baka naman may pag-asa pa. Na baka kahit ngayon lang, mapagbigyan ng hiling ko. Anak, ano bang gusto mo? Hahalikan ko bang sapatos mo? Ang mga paa mo para pagbigyan mo lang ako? Gagawin ko yun. Gagawin ko yun, Papa. Lalapit na sana ako sa sapatos niya nang pinigilan niya ako. Nakatukod na ang isang tuhod ni Papa sa sahig at ang mga kamay niya ay nasa magkabilang balikat ko na. I am sorry, Clea. I'm sorry. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Pero wag mo naman tong gawin, anak. Wag mong ibaba ang sarili mo. Nakikita ko ang mama mo sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko. Ganito siya nang magmakaawa siya sa lolo't lola mo na wag siyang ikasal sa iba. Kasi ako ang mahal niya. Ibinaba niya ang sarili niya para lang mangyari kami. At dahil din doon na ipasa sa'yo ang bigat. Wala akong magagawa, anak. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Mahal na mahal ko ang mama mo. Lahat ng gusto niyang mangyari, suportado lang ako kasi ganun ko siya kamahal. Ngunit nang isa-isa na kayong mawala sa amin napagtanto ko kung gaano akong kasama.
kung gaano namin kasamang magulang para ipasa sa inyong bigat. Wala akong ibang hiling anak kung hindi ang maging masaya ka. Pero pagbigyan mo naman ng mama mo, mahirap din ito sa kanya. Please anak. Niyakap ako ni Papa. Natulala ako. Hindi nakapagsalita at nawala na ng pag-asa. Hinayaan ko na lang silang gawin ang gusto nila. Kung tatakas ako rito, malamang makikita pa rin ako at baka mapahamak pa si Anton at ang pamilya niya. Kahit kapag kumakain kami sa hapag, hindi ko sila kayang tingnan. Mahal mo ba talaga ang lalaking yun? Pagbasag ni Mama sa katahimikan, kita ko na nagpipigil siya ng luha nang tanungin niya yun sa akin. Ang lalaki na yon, masaya ka ba sa kanya? Kontento ka na ba sa kanya? Oo, mahal ko siya at kontento ako sa buhay na ibibigay niya sa akin. Tumangutango lang siya at napainom sa kanyang wine. Tumingin silang muli pagkatapos. Hindi ko ginusto na gawin to sa inyong lahat. Wala lang ako magawa dati at siguro hanggang ngayon. Pero ayokong nakikita kang nasasaktan, anak. At wala nang buhay kung makatingin sa amin. Hindi ka katulad noong nandito ka pa. Siguro kasalanan namin dahil pinalayas ka namin ng hindi inaalam ang katotohanan. Ngunit siguro nangyari din yun para makilala mo ang lalaking para sa'yo. Nangyari yun kasi sa kanya ka nakatadhanang talaga. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong makakaya ko para hindi na maituloy ang kasunduan. Ito na lang ang pambawi namin sa lahat ng maling ginawa namin. Pwede mo nang balikan ng lalaking yon. Napatayo ako sa kanyang sinabi. Talaga, Mama? Magiging masaya ka naman, hindi ba? Hindi ka ba magsisisi? Napailing ako. Hindi ako magsisisi, Mama. You may go now. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang sinabi niya yon at agad siyang dinaluhan ni Papa. Tumulo rin ang luha sa aking mga mata at lumapit para yumakap sa kanila. Thank you po. Tumangulang si Mama at dinamang yakap sa kanya ni Papa. Nagmamadali akong lumabas mula sa dining area at kinuha ang susi ng kotse ko para magtungo sa probinsya nila Anton. Hanggang ngayon ay basang-basa pa rin ang aking mga mata ngunit hindi maitatanggi ang sayang nararamdaman ko. Excited akong makaharap muli si Anton para yumakap sa kanya at ituloy ang naudlot. Ngunit sa pintuan pa lang ako ng bahay, natigilan ako at napasinghap. Ilang beses kong kinurap-kurap ang aking mga mata. Pilit nililinaw na baka isang panaginip lang ang aking nakita. Isang Anton ang nakita ko sa labas. Malaki ang kanyang ngiti at may dala siyang bulaklak. Formal na formal ang kanyang suot na para bang aakyat siya sa akin ng ligaw. Anton! Clea! Mas lumabo ang aking mga mata nang humikbi ako at patakbong lumapit sa kanya at yumakap. Napaatras pa nga siya sa lakas ng impact ng paglapit ko at niyakap niya rin akong pabalik. Totoo ba to, Anton? Nandito ka! Hindi ba ako nanaginip? Hinarap namin ang isa't isa. Pinalis niya ang luha ko gamit ang daliri niya. Hindi ka nananaginip. Ako to. Nandito ako. Pero bakit? Pinuntahan ako ng mga magulang mo sa probinsya. Napasabak pa nga ako sa matinding question and answer para lang malaman nila kung gaano akong kaseryoso sa'yo. Nagsorry din sila sa nangyari at iniimbitahan nila ako rito para sorpresahin ka. Akala ko talaga, hindi na kita makikita muli. Mahal kita, Anton. Mahal na mahal. Mahal din kita, Clea. Masaya ako sa biglaang pagbabago ng desisyon ng pamilya ko. Sa wakas, napakinggan na rin nila ako at ang sigaw ng puso ko. Nagsama na muli kami ni Anton sa probinsya at nagplano muli ng kasal. Ngunit sa pagkakataong to, kasama sa listahan ng bisita ang pamilya ko. Uuwi pa nga ang mga naglayas kong ate para lang sa kasal ko. Sa side naman ni Anton, hindi na talaga maaayos ang sa kanila ng papa niya dahil sa nangyari. Nalaman kasi ni Anton na nanghingi ito ng pera sa mama ko para lang maituro ang lokasyon ko noon. Hindi naman talaga natin maipipilit ang lahat, pero mas piliin pa rin dapat ang kapayapaan. Hindi ka naman siguro buntes, di ba? Nagdududang tanong ni Mama nang tingnan ang bakat sa tiyan ko. Busog ako, Mama.
Magaling kasing magluto si Anton. At saka, dinatnan po ako noong nakaraang araw. Medyo nagkalaman nga ako ngayong bumalik ako sa poder ni Anton. Nandito rin ang parents ko kasi malapit na ang kasal. Hindi rin naging madali ang pagpapalaya sa akin ng magulang ko. Matapos niyang ipakansela ang kasunduan, nag-pull out ang mga ito. Nagalit pa si Lola na nasa ibang bansa. Pilit na lang itong binabaliwala ng pamilya dahil mas hangad nila ang kaligayahan ko. Nang dumating ang pinakahihintay na araw, nagpakasal. Kalesa pa ngang naghatid sa akin patungong simbahan. Para kaming prinsesa at prinsipe na ikinasal. Ngayon, sino kayang susunod na ikakasal? Excited na wika ng host nang nasa reception na. Sobrang excited ko na maihagis ang bouquet na hawak ko. Nang tingnan ko ang kamay ko, may singsing na sa aking daliri na nagpapahiwatig na kasal na talaga ako. Sino kayang maswerteng ikakasal? Ready na ba kayo? Huminga ako ng malalim at saka tumalikod na sa mga kababaihan para ihanda ang sarili sa gagawing paghagis. Malaki ang ngiti ni Anton nang magkaharap kami. Nasa upuan siya namin at kumindat pa siya sa akin. Mamaya ka sa akin, banta ko. Natawa na lamang siya. Ready? 3, 2, 1! Hinagis ko ang bouquet at pagharap ko, tilian ng mga dalaga para lang makuha ang bouquet ko. Ako! Ako! Nanlaki ang mata ko nang makita ko na si Chin ang nakasalo sa bulaklak at tuwang-tuwa siya. Napangiti ako at bumalik na sa tabi ni Anton, ang asawa ko. Ready na ako mamaya. Mapang-asar na wika ni Anton. Napairap naman ako at natawa. Tingnan natin. I love you, Clea. I love you too, Anton. Habang busy pang lahat sa katuwaan, pasimple akong yumakap sa asawa ko bago nagtagpo ang aming mga labi. Wakas!